naditis na ano siya sa sarili niya na mahahawa ko yung mga ano. Parang nag-isip siya na mag-isa lang siya, na iniiwan parang nilalayuan niyo siya. Halos lahat ng mga tinulungan ni Daddy Frankie, no, na beneficiary, bandang huli, buong pamilya na yung natutulungan. And ilang cases na yung napanood natin yan. Ngayon, ito naman kay Charmaine. Na alam natin, sa umpisa pa lang, si Charmaine lang talaga yung target na tulungan nila Daddy Frankie. Ano? So, nung lumaon, bumisita yung kapatid niya, yung mismong si Laika. Diba? Si Laika kasi yung naglapit kay Daddy Frankie. No? Siya yung sumulat. Eh, nalaman natin na may problema rin pala siya sa anak niya. Kaya ngayon, isa na sa tinutulungan. After that, nakita rin natin na ito palang tatay niya, no? Si Tatay Rudolph, mayroon din palang problema. So, kung baga, nagkaroon na ng chain effect yung problema ni Daddy Frankie or yung pagsuporta ni Daddy Frankie kay Charmaine sa buong pamilya na. At ang nakakatuwa kasi, habang nalalaman natin yung sitwasyon ng pamilya nila Tatay Rudolph, yung mga viewers, no, ni Daddy Frankie, sponsors, patuloy na sumusuporta at sumusuporta na rin ngayon dito kanila Laika sa anak niya, no, kay Tatay Rudolph and kay Dandang, no, or si Charmaine. Ito yung mga bagay na talagang nagpapalakas ng loob kay Daddy Frankie at nagbibigay ng motivation, no, kay Daddy Frankie na despite of all those additional beneficiaries, no, patuloy pa rin nakaantabay yung kanyang mga mababait na sponsor. At of course, yung mga viewers, no, dahil malaking bagay po ang viewers, no, sa lahat ng mga vloggers, kahit po hindi siya charity vlogging. No, dahil kayo po ang bumubuhay or nagbibigay ng revenue sa aming lahat. Yung panunood po ninyo, may katumbas po yan, no, doon sa mga ads na lumalabas sa aming channel. So, sa mga nangyayaring ito, lalong nalalaman natin kung ano yung nagiging problema ng bawat pamilyang tinutulungan ni Daddy Frankie. Same thing with the Reyes family. 'Di ba? Sila Aljon, yung nanay niya, 'di ba? Sila RJ. 'Di ba? So from being sa nanay, napunta kay Alpolibic, tapos ngayon yung buong pamilya na. Nang nakakatuwa kasi nga nandiyan lahat ng mga sponsor at supporter. Now, dito kay Laika, kay Tatay Rudolph, no, may konting tampuhan yung mag-ama. No? At yun po yung lalamanin ng ating content na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Okay? So, ito nga po, no, may konti palang tampo, no, si Tatay Rudolph dito kay Laika dahil sa pag-alis nila sa bahay. Kinasama ng loob niya, no, parang, well, sa mga matatanda talaga, especially kapag may nararamdaman na, nandiyan na po yung siguro yung self-pity, yung naaawa sa sarili. Di ba? Nagiging sensitive na sila. Hindi naman ganyan si Tatay Rudolph before, di ba? Kumbaga, talagang tumatayo siya bilang ama at lolo, no, do sa anak at apo niya. Diba? Hindi natin siya nakakita anong nangyayari sa kanya ngayon. Pero, yun nga, siguro, habang tumatagal, nagkakaedad, at may mga sakit na lumalabas sa katawan, nagiging sensitive. Diba? Ngayon kasi, may concern siya or mayroon siyang tampo kay Laika. No? Dahil nga daw sa pag-alis ni Laika doon sa bahay nila Tatay Rudolph. Na alam naman natin yung kondisyon ni Tatay Rudolph. Diba? So, medyo nakakahawa yung sakit niya at may sakit din yung anak ni Laika. Kaya minabuti niyang alisin muna roon, no, sa lugar nila Tatay Rudolph. Na medyo, siyempre, nalungkot itong si Tatay Rudolph. So, allow me to share portion of that video, no, nung pagpapaliwanag ni Daddy Frankie at yung paliwanag din ni Laika doon sa sitwasyon ni Tatay Rudolph na nabanggit din naman ni Tatay Rudolph kay Daddy Frankie, no,
na parang ipinararating lang ni Daddy Frankie kay Laika para maging aware siya sa sitwasyon ng tatay niya, no? Na ano siya sa sarili niya na mahahawa ko yung mga ano, parang nag-isip siya na mag-isa lang siya, na iniiwan parang nilalayuan niyo siya. Yun yung sinabi niya sa akin, halos maiyak siya nung in-explain niya sa akin. Naisip ko din naman po yung Daddy Frankie una pa lang. Kaya ayoko po umalis doon kasi yun yung iisipin niya eh. Kaso, alam naman ni Papa, in-explain ko din naman sa kanya na pa, pag mag-i-stay kami dito, sana kung ako lang, okay lang, kahit ano, sabi ko, yung bata, sabi ko sa kanya, mababa yung resistensya niya, kaya sabi ko, Actually, may punto naman si Laika, no, na ilayo talaga yung anak niya. 'Di ba? Kasi nga sa kondisyon ng anak niya, mahina yung puso. And si Tatay Rudolph, may medyo nakakahawa yung sakit niya. Diba? Kaya nga naka-face mask siya eh. Diba? Kaya nga parang hindi masyadong naglalapit siya sa mga apo niya. At as much as possible, diba? Isolated siya. Kasi nga medyo nakakahawa yung sakit niya. And hindi mo rin maalis kay kay Tatay Rudolph na mag self-pity. No? Kasi nga, tumatanda na siya and may karamdaman pa siya. Di ba, dati niya nang naging parang sama ng loob niya, no? Hindi siya nakakatulong in a way na katulad ng nagagawa ni Daddy Frankie. Di ba? Kay Daddy Frankie, alam naman natin, baliwala yan. Tumutulong talaga siya. Ngayon, siguro, si Tatay Rudolph bilang ama, diba, responsibilidad niya yung mga anak niya, hindi niya magampanan. No, tapos ngayon, nagkasakit pa siya. So, normally talaga, kapag mga ganyan edad, pag nagkasakit, nagiging sensitive. No? And may punto naman si Laika kung bakit niya kailangan gawin yun. Dahil sa anak niya. Diba? At ipinaliwanag naman niya pala. Naipaliwanag naman pala ni Laika yung sitwasyon. No, mayaring hindi nabanggit ni Tatay Rudolph kay Daddy Frankie, no? Kaya siguro akala ni Daddy Frankie medyo hindi may tampuhan yung mag-ama, no? kasi po, matapos nitong din yun, baka bumalik din po kami doon. Pero, sabi po sana po maging okay na si Delia ngayon para makabalik din po kami doon. Yan din naman po yung iniisip ko doon. Kasi alam ko masasaktan si Papa doon. Lalo umalis na sila ate. Sila na lang din po doon. Tapos papasok na sa eskwela yung mga bata. Wala na naman po matitira doon. Sila lang ni Ate Dangdang. Yung gamot niya, sinong magpapainom sa kanya. Sa umaga, mapapainom pa siya ng anak ni Ate Dangdang sa tanghali. Lalo maganda na si Papa. Baka mamaya kung ano na yung isipin niya doon na mamaya hindi niya inumin yung mga gamot. Yan din naman po yung iniisip ko. So, actually, naiintindihan ni Laika yung sitwasyon ng tatay niya. No, medyo sensitive lang, no? Nagkakaroon na ng self-pity, no, si Tatay Rudolph, no? May mga ganun na siyang nararamdaman. Actually, 'di ba, yung mga rashes niya, it's because of init lang, pero parang hindi na siya mapakali. Diba? Kaya nga siya napadala rin sa doktor eh. 'Di ba? Si Tatay Rudolph, yung pala normal na mga ngati lang because of the weather. 'Di ba? So kailangan niya lang talagang pumunta sa lugar na hindi masyadong mainit or maligo, no? Maligo ng maligo para kumalma yung skin niya. 'Di ba? Kasi doon sa nung pina-check up siya, ang cause noon is ano lang, 'di ba? Yung init ng panahon. So meron naman pwedeng gamitin eh. 'Di ba? So pero kay Tatay Rudolph, it's a big deal. No, kaya nga napasugod sila sa doktor, sa family doctor ni Daddy Frankie. So, kumbaga yung sakit na nararamdaman ni Tatay Rudolph is curable, no? Medyo naging ano nga lang siya, sensitive, no? Naging masyado lang siya naging concern sa sarili niya. Dahil siyempre, andiyan yung iniisip niya rin, hindi rin natin maalis kay Tatay Rudolph yun, na iniisip niya yung mga anak niya. Di ba? But actually, alam ni Laika yung sitwasyon ng tatay niya. Yun nga lang, syempre, ipa-priority niya yung anak niya. Di ba? Anak niya pa rin yung pa-priority.
Ang kay Laika lang, gumaling lang yung anak niya, no? Pupunta siya doon. Kasi may okay lang sana kung walang sakit na nararamdaman si Tatay Rudolph. Diba? Kahit sila mag-stay doon. Kasi yung asawa niya naman, nagtatrabaho diba? So, sa ibang lugar nagtatrabaho. So, staying with his father, advantage sa kanya yun. Diba? At namomonitor niya pa yung pag-inom, yung si Dandang. Diba? Problema nga, may sakit din ng tatay niya na iniiwasan ni Laika na magkaroon ng komplikasyon sa anak niya rin. No? Na ngayon nga, part na ng beneficiary ni Daddy Frankie. Diba? So, yun yung sinasabi ko na from kay Charmaine or kay Dandang, napunta na kay Tatay Rudolph, ngayon kay Laika, sa anak ni Laika, di ba? Si Dahlia, na tinutulungan. And napaka-generous, no? Nakakatuwa yung mga sponsor ni Daddy Frankie or yung mga taong nakasuporta kay Daddy Frankie na kung paano nila pinahalagahan yung mga taong pinapahalagahan ni Daddy Frankie. Hindi na ito, it's about the beneficiary. It's about doon sa mga taong inilalapit or ipinapakita sa atin ni Daddy Frankie. No? Yung tiwala nung mga sponsor kay Daddy Frankie. No? Yun yung nakakatuwa ngayon dito kay Daddy Frankie, and maybe that's why maraming sumisilip sa nangyayari ngayon, no? Sa channel ni Daddy Frankie. Kaya ganun na lang yung ginagawa nilang pagsita. No? Kasi nga tumatawag na ng attention yung mga pinagagawa ni Daddy Frankie, yung tulong na ginagawa niya. It's because of the sponsor who keeps on supporting Daddy Frankie and believing, no, dito sa advocacy ni Daddy Frankie na makatulong sa ating mga kababayan. Itong kay Laika at saka sa tatay niya, it's a simple tampuhan lang. But actually, alam naman pala ni Laika at naipaliwanag niya sa tatay. Yun nga, nagkakaroon lang ng self-pity si Tatay Rudolph. Kaya siguro nasabi niya yon kay Daddy Frankie na pinarating naman dito kay Laika. Nakakatuwa rin lang at kahit papano, nanduroon pa rin sa isip ni Laika yung ama niya. And yun, no? Doon sa mga patuloy na sumusuporta kay Daddy Frankie, just keep on supporting Daddy Frankie and the team dahil makikita naman natin, no? Despite of all those challenges na dinadanas ni Daddy Frankie, patuloy pa rin siyang sumusuporta. And I hope, no, balang araw, maunawaan siya ng mga tao sa gobyerno, no? Yung tulong na ginagawa ni Daddy Frankie is not exploitations. Kung yan man po yung definition doon sa batas, better look back at those laws for now, especially sa sitwasyon ng Pilipinas at sa sitwasyon ng mga kababayan natin na nakikita. Katulad nitong si Toto. Di ba? Ano yung nangyari? Yung titirahan niya parang kulungan. Hindi conducive for a person with mental illness na ikulong mo. Ba, kailangan magkaroon siya ng conducive, maayos na tirahan. So, DSWD, became a man. Okay, so hanggang dito na lamang po at always matuto kayo mag-fact check para hindi kayo magsabihan fake news.